So mga kababayan ito, actually kasi mga kababayan, merong pinagkakalat na issue itong mga tatanga-tangang DDS ulit. Hindi naman pala nila naintindihan yung balita. Okay. Sa 700 po na nanonood, 335 po lang po yung nagla-like. Palike naman po. So ito mga kababayan, ito. Oh. So kasi mga ka-streetwise, itong mga DDS ngayon, meron silang pinapalabas na issue. Hanapin nyo lang sa Facebook na ito daw pong si Raffy Tulfo at saka si Sara Duterte ay may plano na tanggalin po yung K-12. Na ako naman, naniniwala naman ako na kailangang pag-aralan ulit itong K-12 po na to. Kasi dapat nga ngayon, meron akong graduate dapat na anak eh. Pero dahil sa K-12, na-delayed ng 2 years. So ngayon, ang sinasabi ngayon ng mga DDS, na mga tatanga-tanga, na meron daw pong plano si Sara Duterte na tanggalin daw po yung K-12. Pero mga babae, hindi pala nila naintindihan yung balita. So kasi mga ka-streetwise ito, no? So ito po ay official release nga po ng CHED. So ito, no? Ito po ay na-release nung December 18, 2023. So dito po kasi mga babayan, ang sinabi naman po kasi dito, okay, this is to reiterate the decision of the Commission through CMO numbers number 32 and 33, series of 2015 and 2016, respectively, that engaged the SUC. So yung SUC, ibig sabihin nito, no, State University Colleges, at saka yung LUC, ito po yung Local University Colleges. In basic education, through senior high school shall be limited to the K-12 transition period, which from SY, school year 2016 2017 to school year 2020 to 2021 only. Okay? So, ito lang, no, para hindi po ko na po basahin. Ang ibig sabihin kasi nito mga kababayan, tinigil na po ng CHED yung K-12 sa SUC, sa State University, at saka sa LUC, sa Local University and Colleges. So, ibig sabihin nito mga kababayan, yung mga grade 11 next year, hindi na po sila pwedeng mag-enroll sa mga universities po na to. Pero ang pagkakaintindi ngayon ng mga DDS, di ba, na gustong ipatigil ni Sara Duterte yung K-12. Na which is katangahan yon. Kasi wala naman po kasing karapatan si Sara Duterte, at siya po ang DepEd Secretary, wala siyang karapatan para patigilin po yung K-12. Dapat po dumaan muna ito sa legislative from Senate to Congress to President. So ngayon mga kababayan, kasi ano bang sinasabi ko dito? Ang sinasabi ko kasi dito mga kababayan, so isa po ito sa mga hamon na kaharapin po ng DepEd. Isa ito sa mga hamon na kaharapin po ng DepEd. At ito nga pong press release nga po ng CHED ay nangyari pa po ito noong December 18. Pero mga kababayan po kasi, ang nakakaasar kasi dito, nung tinitingnan ko nga po yung Facebook account nga po ni Sara Duterte, wala siyang statement tungkol dito. Wala. Oh, ngayon tingnan ngayon natin yung Facebook account ni Sara Duterte kung anong pinagsasabi niya ngayon. Teka lang, hanapin natin na. Ngayon kasi wala akong slide ngayon dito Para para real time tayo. Inday Sara Duterte. Ayun ganun pa rin Ito yung Facebook account ni Sara Duterte. Ayan Inday Sara Duterte. Tungkol sa tree planting yung post. Tree planting. National Children's Month. Tapos kasama sa paghilom. Ito pagbibigay ng ayuda. Yung hiking, yung pag-hike niya. Ito yung mga post niya. 6 days ago, 1 week na nakalipas, tungkol sa ayuda. Ayan So, walang statement si Sara Duterte regarding nga po dito sa pagtanggi ngayon ng CHED para tumanggap nga po ng senior high school next year. So, nalilito ngayon ng mga tao. Ano ba, tatanggalin ba yan o hindi? So, bakit tinanggal ng CHED? Ayan ang mga question ngayon. So, ngayon, dahil naman sa tatanga-tanga naman si Sara Duterte,
At ang pinapasagot niya palagi is yung USEC niya, tayo na lang po sumagot. Tanga eh. So itong si ito lang no, daanan ko lang ito no, itong si Raul Manuel, si Raulo. Okay, si Raul Manuel, sabi naman ni Raul Manuel no, Kabataan Party List Representative Raul Manuel hit the decision of the Department of Education, DepEd, and Commission on Higher Education to discontinue the senior high school program in state universities and colleges and local universities and colleges. Yan. Actually, hindi lang si Raul Manuel eh. Makabayan Black mismo. Si Raul Manuel, si Brosas, at saka si Teachers. Pangalan nun? Franz Castro. Yan. So mga kababayan kasi, ito yung problema kapag ang DepEd Secretary mo, boba. Yung mga simpleng bagay na dapat sagutin, hindi niya masagot. Kasi ang sinasabi ko lang dito mga kababayan, December 18 pa tong issue na to. December 18 pa rin po yan, pero wala po tayong makitang sagot. At yung sumasagot po dito is yung USEC secretary niya na si Michael Powa. So ngayon mga kababayan po kasi, ang nangyari po kasi dito, yung binabanggit nga po ng CHED na CMO number 32 at saka CMO number 35 at 32 at 33 pala no, CMO order CHED Memorandum Order 32 at 33. So may nakalagay kasi dito na ito okay. School years operation as the SUCs are created and mandated primarily to provide quality tertiary education. Their engagement in basic education through senior high school shall be limited to the K-12 transition period only. School year 2016-2017 to school year 2020 to 2021. So ibig sabihin nito mga kababayan, nung pinatupad nga po ni Pinoy, this is one of the mistakes of the Pinoy administration itong K-12. Kasi mga kababayan po kasi no, competitive naman po kasi ang mga Pilipino abroad kahit walang K-12. Actually kasi mga kababayan, no, based on my experience, ako OFW din po ako dati. Mas madali pong ma-promote sa abroad. Hindi po masyadong kailangan ng education background. To be honest, totoo yun. Ang kailangan lang po, ang hinahanap po sa abroad, bukod po sa education background, mas hinahanap po nila yung experience. So ngayon, competitive po yung mga Filipino abroad, pero hindi ko po talaga maintindihan kung bakit pinatupad pa yung K-12. Pero ito lang mga kababayan po kasi. Meron po kasi transition period nung panahon nga po ni Pinoy na habang ipinapatupad nga po yung K-12, ang ginawa ni Pinoy noon is tutulungan ng CHED yung DepEd. So may mga estudyante po na pwedeng mag-aral po ng senior high sa local universities at saka sa state university ng grade 11 at grade 12 para po makatulong po sa DepEd. Pero nga po, base nga po kasi dito mga kababayan, meron pala tong transition period na school year 2016-2017 to school year 2020 to 2021 lang. So sumobra na nga po. So ang reason naman po kasi dito kung bakit po na-delay ng 2 taon kasi nga nagkaroon po ng pandemic. So ito po talagang usapan dito. So ngayon ang nirereklamo ngayon dito ni Raul Manuel, medyo palpak. Kasi una sa lahat, wala naman po kasing madadrop out po na senior high. So bali po yung grade 12 po na paparating next year na nakapag-enroll na po sa SUC at sa LUC, continue naman po. Hindi lang po sila pwedeng tumanggap ng mga bagong estudyante. Ganoon lang po kasimple yun. Pero yun nga lang po kasi dahil po sa tatanga-tanga si Sara Duterte, itong mga simpleng bagay, nalilito po yung mga tao kasi nga po hindi makasagot. Ang pinapasagot niya nga po dito si Michael Powa. And then, ito rin po sinabi sa Memorandum number 33. Okay school years of operation as the LUCs are created and mandated primarily to provide technical, vocational, and other similar post-secondary programs. Their engagement in basic education through senior high school shall be limited to the K-12 transition period only 2016 to 2022. So, ganoon din. So, legal po yon. So, ngayon mga kababayan po kasi, so, syempre mga kababayan, ang isa sa mga problemang kaharapin ngayon ni Sara Duterte dito, yung mga paparating po na senior high, na imbis nga po na doon po sila mag-i-enroll sa mga
LUC tsaka SUC, ngayon, mapipilitan sila ngayon na mag-enroll ngayon sa mga eskwelahan na under po ng DepEd. Yon. Ang problema po kasi dito mga kababayan, una, kung sa LUC po kasi, libre. Ang alam ko, libre talaga. Libre. Libre din naman po sa sa DepEd. Sa mga high school po ng DepEd. At kung mag-aaral naman po ng K-12, ng senior high sa mga private schools, meron namang voucher. Pero ang problema po kasi, sa mga eskwelahan po na hawak mo ng DepEd, kulang po ng 150,000 na classroom. So ngayon, kung tatanggalin po ito sa CHED, so itong mga enrollees dapat na estudyante na sa LUC at sa SUC dapat mag-i-enroll, mapupunta ngayon sa DepEd na kulang pa nga po ng 150,000 na classroom. So anong ginawa ni Sara Duterte dito? So actually si Sara Duterte nagpagawa ng classroom last year ng 2,000. Kasi mga kababayan po kasi, nung bago maging DepEd Secretary si Sara Duterte, ang kakulangan lang po ng classroom ng Pilipinas ay 90,000. 90,000 na classrooms. And then, nung si Sara Duterte po, yung naging DepEd Secretary, tumaas po ng 150,000. So ngayon kasi mga kababayan, kung tatanggalin po sa LUC at sa SUC na naman, yung mga senior high school, at ililipat po sa DepEd, so itong 150,000 po na pagkukulang po sa classroom, madadagdagan po na naman ito. So ngayon mga kababayan, ito, ang hinahanap lang naman po natin dito is simpleng sagot or simpleng tugon ni Sara Duterte dyan po sa ginawang memorandum ngayon ng CHED. Pero nung binabasa ko po yung Facebook account nga po ni Sara Duterte, na pinakita ko nga po kanina, 2 linggo na po mahigit, magta3 linggo na nga po, wala naman po siyang sagot. Wala. Anong klaseng DepEd Secretary to? Sa mismong pinakamandato niya, ang dami niya sinasabi regarding sa NPA, regarding sa SMNI, regarding kay Ka Eric, regarding sa Ukraine. Pero this time, sa mismong jurisdiction niya, wala siyang sinasabi. Wala. Oh, inuuna niya pa ipagpo-post niya sa mountain climbing niya. Ayan, no? Oh, thank you 2023. Oh, bagong simula, bagong pag-asa, baka nang ina ka, no? Oh, ito puro sa pag-hiking yung post niya. Oh, yan, no? Nag-hiking siya, oh. Ano yan? Pagkatapos gusto niyo maging presidente. O, tandaan niyo mga kababayan, ang isa sa pinakamataas na budget po na departamento sa Pilipinas, DepEd, 700 billion pesos sa loob ng 1 taon. Pagkatapos yung napatayo niya lang na classroom, 2,000. Pagkatapos, yung travel expenses, tumaas. Ang taas. Billion pesos din. Ano yun? Pagkatapos gusto niyo maging presidente. O, tapos ito mga kababayan, itong problema sa K-12 sa senior high, na sobrang simple lang naman talaga ng pangyayari, wala siyang sagot. Yung nakikita ko lang na sumasagot, yung USEC niya na long hair. Si Michael Powa nga. O, di si Michael Powa na lang sana yung naging DepEd Secretary. Yon. So thank you po mga kababayan, no? So thank you po sa naghintay po ng mahabang oras para po sa ating amazing live stream, no? So bago po tayo magtapos, pahingin na lang po ako ng like sa 690 po na nanonood. Thank you po, no? Thank you po. Salamat po sa inyong lahat.